Habang ako'y naglalakad sa nagtataasang tulay, ako ay napaisip sa aking buhay. Kung bakit ganito ang aking pamumuhay, nasa isip ko palagi kung paano ako magtatagumpay. Dumaan na rin ako sa puntong gusto ko na lang din mahiga sa malalim na hukay. Nang mapuntahan ko na ang mga lugar na gusto kong puntahan sa may Santa Ana, Cagayan, kinabukasan ay nagpaalam na kagad ako kay Kuya Mads, ang bahay na aking tinuluyan dyan. Bumalik na uli ako sa pagpadyak at muli kong dinaanan ang mga rotang dinaanan ko katulad ng Arko ng Santa Ana, ang mahabang bayan ng Gonzaga, ang bayan ng Santa Teresita, hanggang sa umabot na ako sa tulay ng Magapit sa bayan ng Lalo. Tapos dinire-diretso ko na hanggang sa umabot na ako sa bayan ng Gataran. Kahit na napakainit ng panahon, dinire-diretso ko lang pagpadyak. Ito ang pinakamahabang ruta ng aking North Luzon Loop mula Santa Ana, Cagayan hanggang sa Tugigaraw, 215 kilometers. Nakita nyo naman siguro sa video kung gaano kainit ng mga oras na yan, parang nag-excursion si Satanas sa lupa. Hanggang sa marating ko na ang bayan ng Alcala. Napakainit dito. Makabuisit. Oh. Talagang buisit na buisit ako nung araw na yan kasi gustong gusto ko sumilong. Wala ako pa sa silungan. Gawa ng puro nga palayan. Good morning guys. Nandito ako ngayon sa Ambulong, Cagayan dahil nga napakainit ng panahon. Kasi magsa-summer na eh. Konting March sana na, diba? Gusto ng mga estupidante. Yan, napakainit dito. Parang nag-filter si Satanas sa lupa. Ayan. Buti may nadaanan kong halo-halo. Yan. Laps muna tayo. Alam to, 20 pesos. At yung halo-halo na rin ang naging tanghalian ko kasi wala namang nakitang karinderya para pwedeng kainan. Puro nga kasi palayan ang nandyan. At nang maubos ko ng halo-halo ay bumulak ulit ako sa pagpadyak at nadaanan ko naman ang bayan ng Abulong. Tapos dinidiretso ko na hanggang umabot ako sa bayan ng Igig. At dahil nga sa kakahanap ko ng karinderya na wala naman ako nakita, pinagtiyagaan ko lang ang kwek-kwek ko dyan sa kanto. At pagkatapos kong ubusin ang kwek-kwek ay bumalik ulit ako sa pagpadyak hanggang sa marating ko na ang bayan ng Tugigaraw. Hanggang sa abutin na ako ng alas 5 sa tulay ng Bunton Bridge. Ito ang Bunton Bridge na nagdudugtong sa mga bayan ng Sulano at Tugigaraw. Gamit na gamit ang tulay na to kasi araw-araw libo-libong motorista ang dumadaan dito. Yung mga papuntang Cagayan at mga pabalik ng Maynila. May haba ito na halos 3 metro kaya naman napabilang ito sa 10 sa pinakamahabang tulay ng Pilipinas. Pangatlo to sa listahan ng pinakamahabang tulay noon. Pero dahil nga sa Build Project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tulay na ito ay naging pang-5 na lang sa listahan. Kaya naging pang-5 na lang ito ngayon sa listahan ng pinakamahabang tulay. At ang dating pinakamahabang tulay noon na San Juanica Bridge ang siyang naging pangatlo ngayon sa listahan. Taong 1959 nang simulang gawin ang tulay na to sa ilalim ng pamumuno ni Carlos P. Garcia. At dito nagtatapos ang aking 22 days na pagpapadyak mula Pasig, paikot ng norte. Maraming salamat sa panonood and God bless.